Naranasan mo na bang mawalan ng lahat at maywang mag-isa? Ito ang nakakaantik na kwento nina Juan at Kiko. Kahit sa gitna ng kawalan, natakpuan nila ang pag-asa sa isang lugar na hindi inaasahan. Halina't pakinggan natin ang kanilang kwento. Iniwan sa gilid ng daan. Walang pagkain at walang mapuntahan. Si Juan, na 10 taong gulang pa lamang, ay naglakad habang pilit na napapakatatag. Sa tabi niya ay si Kiko, ang kanyang 8 taong gulang na kapatid, na may mga paa na pagod at mamatang puno ng takot. Sila ay iniwan doon ng mag-isa, walang tahanan, walang pamilya, at walang sinumang mag-alaga sa kanila. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa liblib na probinsya, may lumitaw na isang bagay sa gitna ng mga puno, isang lumang bahay na kubo. Ang bakod ay sira-sira, ang bahay ay tila guguho na, at sa bakuran ay may ilang payat na baboy na naglalakad sa putikan. Hindi ito mukhang lugar kung saan maaring tumira ang dalawang bata. Ngunit para kay Juan at Kiko, ito na lamang ang tanging pagkakataon para mabuhay. At sa lugar na iyon na nakalimutan ng lahat, ang buhay ng makapatid ay magsisimulang magbago sa paraang hindi inakala ng sinuman. Ngunit bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like dahil ang wakas ng kwentong ito ay antig sa inyong damdamin, at isulat sa magkomento kung anong lungsod o probinsya niyo pinapanot at anong eksaktong oras. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang aming nga kwento. Mataas na ang araw sa langit nang masimulang lumitaw ang dalawang maliit na tuldok sa lumang kalsadang lupa na humahati sa mabukirin. Ang alikabo ay dahan-dahang umaangat sa bawat hakbang nila, dumidikit sa kanilang simpleng damit at pagod na mapaa. Kung may dumaan man doon, marahil ay hindi man lang mapapansin na sila ay dalawang batang naglalakad ng mag-isa. Ang mas matanda ay si Juan, isang batang 10 taong gulang na pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang tingin habang hinahawakan ang maliit na kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Sa tabi niya ay si Kiko na 8 taong gulang, dahan-dahang naglalakad, at kung minsan ay kinalakalagkat ang kanyang mga paa sa tuyong lupa. Wala silang dalang bagahe, walang pagkain, at walang destinasyon. Ang tanging dala nila ay isang maliit na supot na may ilang lumang damit at isang pirasong matigas na tinapay na hinati na nila sa dalawa noong umagang iyon. Ang mainit na hangin sa kanayunan ay humihip ng mahina habang patuloy silang naglalakad. Si Kiko ang unang bumasak sa katahimikan. Juan, malayo pa ba ang lalakarin natin? Ang boses niya ay mahina, halos pagod na upang magpatuloy. Tumingin si Juan sa unahan, sinusubukang magmukhang mas matapang kaysa sa nararamdaman niya. Kaunti na lang, sagot niya. Ngunit ang totoo, hindi rin niya alam. Mula pa noong madaling araw ay naglalakad na sila sa kalsadang walang patutunguhan. Ang tanawin ay tila pare-pareho lang. Ang malumang bakod ay paulit-ulit sa kanilang dinadaanan at ang mga punong nakakalat sa mga bukit ay nagbibigay lamang ng maliit na lilim na mabilis ding nawawala habang tumataas ang araw. Hinipitan ni Kiko ang hawa sa kamay ng kanyang kapatid. Nagugutom na ako. Ramdam ni Juan ang hapdi sa kanyang dibdib. Nagugutom din siya. Ngunit alam niyang hindi niya ito pwedeng ipakita. Mula noong nangyari ang lahat, mabilis niyang naintindihan ang isang bagay. Siya na ngayon ang dapat mag-alaga sa kanyang kapatid. Ilang araw lang ang nakalipas, iba pa ang kanilang buhay. Nakatira sila sa isang maliit at simpleng bahay kasama ang kanilang mga magulang, sa gitna rin ng probinsya. Hindi madali ang buhay, ngunit may pagkain sa hapa, may mga tawanan paminsan-minsan, at may pakiramdam na laging may ligtas na lugar na babalikan, hanggang sa dumating ang sakit. Una nang hina ang kanilang ama, at kalaunan ay lumala rin ang kalagayan ng kanilang ina. Sa loob ng ilang buwan, ang maliit na bahay na dati ay punong boses at sigla, ay napuno ng katahimikan at pag-alala. At pagkatapos, sa isang iglap na mahirap tanggapin, pareho silang nawala. Naalala pa ni Juan ang pakiramdam ng araw na iyon. Ang matao sa maliit na komunidad ay dumating upang tumulong. Ilang kamag-anak ang dumating mula sa malayo at sa loob ng ilang araw ay tila magiging mayos ang lahat. Ngunit pagkatapos ng libing, nasimulang mabago ang lahat. Ang mausapan ay nasimulang pabulong. Sino ang maalaga sa mga bata? Wala akong kakayahan. Marami na kami sa bahay. Siguro may kamag-anak na pwedeng magdala sa kanila sa siyudad. Nakikinig si Juan sa katahimikan. Nakaupo sa sulok ng bahay habang si Kiko ay nakasandal sa kanya at natutulog. Naniniwala pa rin siya na may magsasabingang, pwede silang tumira sa akin. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi kailanman dumating. Kinabukasan, isa sa mga kamag-anak ang naglagay ng ilang damit sa isang bag at sinabing dadalhin sila sa siyudad kung saan baka may ibang kamag-anak na makakatulong. Naniwala si Juan, at gayon din si Kiko. Sumakay sila sa sasakyan ng hindi nagtatanong,
Ngunit pagkatapos ng ilang oras na biyahe, ang sasakyan ay tumigil sa mismong kalsadang lupa kung saan sila naglalakad ngayon. Dito na muna kayo, sabi ng lalaki. Itinuro niya ang direksyon ng kalsada. Ituloy niyo ang lakad, may mga bahay sa unahan. Hindi agad naintindihan ni Juan. Tito, hindi ba kayo sasama sa amin? Iniwasan ng lalaki ang tumingin sa kanyang nga mata. May ba pa akong dapat asikasuhin? Pagkatapos ay pinaanda ang sasakyan. At ilang segundo lang ang nakalipas. Ang sasakyan ay naglaho habang nag-iwan ng makapal na alikabok sa kalsada. Nanatiling nakatayo si Juan, nakatingin hanggang sa tuluyang mawala ang sasakyan. Hawak pa rin ni Kiko ang kanyang kamay. Juan, babalik ba siya? Inabot ng ilang segundo ang kapatid na mas matanda bago sumagot. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang katotohanan, ngunit hindi niya ito masabi. Maglakad tayo, sabi niya, at doon nagsimula ang paglalakbay. Ngayon, oras na ang nakalipas. Patuloy silang naglalakad. Sumusunod sa kalsada nang hindi alam ang destinasyon. Ang init ay nagpapabigat sa hangin at ang pagod ay nagsisimula ng ramdaman sa mga binti ni Kiko. Tumingin si Juan sa paligid. Naghahanap ng lugar para huminto sandali. Ang kalsada ay tila walang katapusan. Ngunit ilang metro sa unahan ay may malaking puno na nagbibigay ng malapat na lilim sa lupa. Doon tayo magpahinga sandali. Naglakad sila papunta sa puno at naupo sa lupa. Isinandal ni Kiko ang kanyang liko sa puno at ipinikit ang kanyang mata ng ilang segundo. Kinuha ni Juan ang mali na piraso ng matigas na tinapay na nasa lupa ang bag, hinati ito sa dalawa, at ibinigay ang mas malaking bahagi sa kanyang kapatid. Kumain ka, ikaw, kumain na ako kanina. Isang kasinungalingan, ngunit tinanggap ito ni Kiko nang walang tanong. Ang katahimikan ng bukit ay tila napakalawak sa sandaling iyon. Walang dumaraang sasakyan. Walang tao sa daan. Tanging ang mahinang hangin lang na nagpapagalaw. Sa mga dahon ng puno, dun ay may nakuha ang kanyang atensyon. Sa unahan, sa pagitan ng ilang puno na malayo sa kalsada, tila may lumang bakod na gawa sa kahoy. Tumayo si Juan ng dahan-dahan upang mas makita ng maayos. Sa pagitan ng matataas na damo ay makikita ang isang malawak na lupain at sa background ay isang lumang konstruksyon, isang bahay. Pinagmasdan niya ng mabuti. Ang bako ay sira-sira sa ilang bahagi at ang lugar ay mukhang matagal nang napabayaan, ngunit may gumagalaw. May ilang hayop na naglalaka sa lupang kalsada ng bakuran. Hinila ni Juan si Kiko sa braso. Halika rito. Ano yun? Sa tingin ko ay may bahay dun. Mabilis na tumayo si Kiko. May tao ba? Hindi ko alam. Humakbang ang dalawa ng ilang beses. Sinusubukang makakita ng mas malinaw. Malinaw na nga. Isa itong lumang bahay bukit. Ang bahay ay luma at mukhang kinain na ngang panahon. Ang bahagi ang bubong ay may tim na at ang bakuran ay puno ngang matataas na damo. Ngunit sa gitna ng bakuran ay may mga baboy na naglalakat ng dahan-dahan sa putikan. Nanlaki ang nga mata ni Kiko. Juan, tingnan mo. Nanatiling nakatingin si Juan sa katahimikan. Marahil ay inabandona na ang lugar na ito. Marahil ay hindi. Ngunit sa sandaling iyon, pagkatapos ng oras ng paglalakad sa kalsada, nang walang alam na destinasyon, ito ang tanging pagkakataon para sa kanila na makahanap ng masisilungan. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay hinigpitan muli ang hawak sa kamay ng kapatid. Tara! Tingnan natin. Tumango si Kiko. At doon na simulang maglakad ang dalawa patungo sa lumang bahay bukit, nang hindi alam na ang lugar na nakalimutan na sa gitna ng probinsya ay magiging simula ng isang bagong buhay para sa kanila. Hinipitan ni Juan ang hawak sa kamay ng kapatid habang iniwan nila ang kalsadang lupa at nagsisimulang maglakad patungo sa lumang lupain. Ang matataas na damo ay tumutubo sa paligid ng bakod na gawa sa kahoy na sira-sira na sa ilang bahagi. Tila matagal nang walang nag-aalaga sa lugar na iyon. Ang katahimikan ay napakalalim. Nababasa lamang ng ingay ng malalayong baboy na nagahalukay sa putikan ng bakuran. Si Kiko ay naglalakad ng bahagyang nasa likod ng kanyang kapatid. Pinagmamasdan ang lahat ng may kuryosidad at kaunting takot. Juan, sa tingin mo may nakatira ba rito? Patuloy na naglakad si Juan ng dahan-dahan. Inobserbahan ang lugar. Hindi ko alam. Ang bahay ay mukhang sinauna at pagod na sa panahon. Ilang matisa ang nakatagilit sa bubong at bahagi ng dingding na gawa sa kahoy at bato ay nagpapakita ng matandang ang panahon. Ang bakuran ay puno nga damo at ang bakod na dapat sana ay magpoprotekta sa lupain ay wala ng silbi dahil sira na ito sa maraming bahagi. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay mayroong isang bagay na wala sa kalsada. Dun ay may masisilungan at may pakain, kahit para sa mga baboy. Huminto si Juan malapit sa sirang bakod at nanatiling nakatingin sa lupain ng ilang segundo.
Ang ngahayo ay naglalakad ng dahan-dahan sa putikan, nagahalukay sa lupa gamit ang kanilang nguso. Iilan lang sila. Marahil 4 o 5 na baboy. Ngunit mukha silang malusok. Lumapit si Kiko ng bahagya. Malalaki sila. Tumango si Juan. Oh, malalaki sila. Ang batang kapatid ay nanatiling nakatingin sa mahayop at pagkatapos ay sa bahay. Juan, sa tingin mo ba pwedeng dito na tayo tumira? Ang tanong ay nagpatahimik kay Juan ng ilang segundo. Naisip din niya ang parehong bagay simula na makita ang bahay bukid. Hindi ito magandang lugar. Hindi ito malinis. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, mukhang mas mabuti ito kaysa sa patuloy na maglakat ng walang destinasyon sa kalsada. Tingnan muna natin kung may tao. Sagot niya. Dumaan ang dalawa sa butas ang bakod at dahan-dahang naglakat sa bakuran. Ang lupa ay basang-basa sa ilang bahagi at ang malakas na amoy ng putik na humalo sa amoy ng gahayop ay nagpapabigat sa hangin. Gayunpaman, napatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating malapit sa bahay. Huminto si Juan sa harap ng pinto. Ito ay nakasara, ngunit hindi nakakandado. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang pinto ay lumikang kaunting langit-ngit nang bumukas ito at inilantat ang simpleng look ng tirahan. May isang lumang mesa na gawa sa kahoy sa gitna ang silid, 2 sirang upuan, at isang sinaunang kalan na nakasandal sa pader. Ang alikabok ay nagpapahiwatig na matagal nang walang naglilinis ang lugar na iyon. Pumasok agad si Kiko sa likod ng kanyang kapatid. Mukhang inabandona na. Ilang hakbang ang ginawa ni Juan sa loob at tiningnan ang paligid. May 2 maliit na sili at isang bukas na bintana na napapapasok ng liwanag ng araw. Sa tingin ko ay matagal nang walang nakatira rito. Tiningnan ni Kiko ang lumang mesa. Kung ganun, pwedeng dito na tayo? Hindi pa sigurado si Juan. Ngunit sa sandaling iyon, mukhang ito na lamang ang tanging opsyon. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin muli sa bakuran kung saan ang mga baboy ay patuloy na naglalakad sa putikan. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa kanyang kapatid. Kahit ngayong araw lang, huminga ng malalim si Kiko, tila nakatanggap ng pinakamagandang balita sa araw na iyon. Matutulog tayo sa loob ng bahay. Si Juan ay ngumiti ng bahagya. Marahil ang unang beses simula nang magsimula silang maglakad. Inilaan ng dalawa ang mga susunod na minuto sa pag-explore sa maliit na lupain. Ang lugar ay mukhang tunay na inabandona. Sa likod ng bahay ay may isang maliit na kamalik na gawa sa kahoy na muntik ng gumuho. Ilang lumang kagamitan na nakatapon sa isang sulok. At isang improbisadong kulungan kung nasaan ang mga baboy. Inobserbahan ni Kiko ang lahat ng may atensyon. Juan, sino kaya ang nag-alaga sa kanila? Kinibit balikat ni Juan. Hindi ko alam, pero may isang bagay na nagsimulang pumasok sa isip niya sa sandaling iyon. Kung may nag-alaga sa mababoy na ito noon, marahil ay kaya rin nilang matuto. Ang bata ay lumapit sa kulungan at pinanot ang mahayop ng ilang minuto. Isa sa kanila ang nagangat ng ulo at tumingin ng diretso sa kanya bago bumalik sa paghahalukay sa putikan. Lumapit si Kiko. Muha silang gutom. Naisip ito ni Juan ng kaunti. Gutom din tayo. Ang dalawa ay bumalik patungo sa bahay nang ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa abot tanaw. Ang pagod ng paglalakbay ay bumibigat pa rin sa kanilang nga binti at ang sikmurangang pareho ay walang laman pa rin. Ngunit ngayon ay mayroon ng kakaiba sa look nila. Nakahanap sila ngang lugar kung saan pwedeng huminto. Naupo si Kiko sa lupa malapit sa pader, habang si Juan ay tumitingin mula sa bintana. Juan, bakit? Sa tingin mo ba ay kaya nating tumira rito? Ang nakatatandang kapatid ay nanatiling tahimik ng ilang segundo bago sumagot. Hindi ko alam. Tumingin siya muli patungo sa bakuran kung saan ang mababoy ay patuloy na naglalakad sa putikan. Pero pwedeng subukan. Tumingin din si Juan sa paligid ng bahay. Ang lugar ay luma, simple, at mukhang nakalimutan ng ang mundo. Ngunit sa sandaling iyon, para sa dalawang makapatid na iniwang mag-isa sa kalsada, ang lumang bahay bukit na iyon ay nagsisimulang magmukhang isang bagay na mas malaki. Ang araw ay unti-unti nang naglalaho sa likod ng napuno ng ang katahimikan ng bahay bukit ay nagsimulang magbago. Sa buong maghapon, ang lugar ay mukhang inabandona lang, ngunit habang humihina ang liwanag, ang bawat maliit na ingay ay tila mas lumalakas. Ang hangin ay dumadaan sa masiwang ng lumang bahay. Nagdudulot ng langit-langit sa kahoy paminsan-minsan, habang ang mga baboy ay patuloy na naglalakad sa kulungan sa labas. Pinamamasdan ni Juan ang lahat mula sa sirang bintana ng maliit na sala, sinusubukang mas intindihin ang lugar kung saan sila tumigil. Si Kiko ay nakaupo sa sahig malapit sa pader, niyayakap ang kanyang matuhod habang tumitingin sa paligid ng bahay. Para sa kanya, lahat ay mukhang kakaiba pa rin. Ang bahay ay amoy alikabok at lumang kahoy at ang katahimikan ng lugar na iyon ay tila iba sa katahimikan ng kalsada. Gayunpaman, may isang bagay ron na nabibigay ngang kaunting pakiramdam ng seguridad.
Marahil dahil sa mga dingding. Marahil dahil sa wakas ay hindi na sila naglalakad ng walang patutunguhan. Tiningnan ni Kiko ang kanyang kapatid at natanong ng pabulong kung talaga bang pwede silang manatili ron. Inabot ng ilang segundo si Juan bago sumagot dahil sa totoo lang. Hindi rin niya alam. Sinusubukan pa rin niyang intindihin kung paano mabubuhay ang dalawang bata ng mag-isa sa lugar na iyon. Ngunit kasabay nito ay alam niyang ang pagbalik sa kalsada ay hindi isang opsyon. Pagkatapos tumingin muli sa bakuran at sa mga baboy na naglalakad sa putikan, sumagot siya na marahil ay maari nilang subukan, kahit sa loob ng ilang araw. Ang sagot na iyon ay sapat na para mapahinga ng mas payapa si Kiko. Ang batang kapatid ay isinandal ang ulo sa pader at sinabing gusto niya ang lugar na iyon, kahit ito ay luma at puno ng alikabok. Hindi agad sumagot si Juan. Pinanot lang niya ang paligid ng bahay. Ang madingding ay kinain ng panahon. Ang mesa ay sinauna at ang mga upuan ay tila malapit ng masira. Ngunit sa kabila nito ay mayroong mahalagang bagay ron, isang masisilungan. Habang ang liwanag ng araw ay unti-unting naglalaho, nagdesisyon si Juan na kailangan niyang gawin ang isang bagay bago dumating ng tuluyan ang gabi. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa bakuran upang mas masuri ang bahay bukid. Ang hangin ay mas presko na ngayon at ang langit ay nagsisimula ng kumuha ng kulay na orange na tipikal sa hapon sa probinsya. Ang nababoy ay patuloy na naglalakad sa kulungan at isa sa kanila ang lumapit sa bakod nang makita si Juan. Ang bata ay nanatili ng ilang minuto habang pinakmamasdan ang mga hayop. Hindi siya gaanong marunong mag-alaga ng gababoy. Ngunit naalala niya na nakita niya ang kanyang ama na inaalagaan ang ilan sa kanila nung nakatira pa sila kasama ang kanilang nga magulang. Laging sinasabing kanyang ama na ang mga hayop na ito ay malalakas at madaling makibagay basta may pagkain at tubig. Bumalik si Juan sa loob ng bahay at nakita si Kiko na nakaupo pa rin sa parehong lugar. Sa tingin ko ay kailangan nating maglinis ng kaunti rito, sabi niya. Mabilis na tumayo si Kiko na tila handang tumulong. Nagsimulang magtulak ang dalawang ang ilang lumang gamit na nakakalat sa sahig, tinanggal ang mapirasong ang sirang kahoy, nakwalis ang kaunting alikabok gamit ang tuyong sanga, at binuksan ng mas maluwang ang bintana upang pumasok ang hangin. Hindi ito gaanong marami, ngunit mukhang hindi na gaanong inabandona ang bahay. Ang simpleng trabaho ay nakatulong sa dalawa upang makalimutan ng kaunti ang pagod ng biyahe. Sa loob ng ilang minuto, nag-focus lang sila sa paggawa na mas matitirhan ang maliit na espasyo. Nang matapos sila, naupo si Juan malapit sa pader at huminga ng malalim. Kahit papaano ay pwede na tayong matulog rito. Tumango si Kiko. Ang langit sa labas ay madilim na at ang unang natunog nga bi ay nagsisimula ng marinig. Ang makuliklik ay kumakanta sa gitna nga bukit at paminsan-minsan ay may baboy na gumagawa ng ingay sa kulungan. Para sa dalawang batang laging may matatanda sa paligid, ang unang gabing iyon ng mag-isa ay mukhang nakakatakot. Ngunit sa parehong pagkakataon ay nagdadala rin ng kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Humiga si Kiko sa sahig gamit ang maliit na bagang gadamit bilang unan. Juan, sa tingin mo ba ay talaga tayong makakatira rito? Tiningnan ni Juan ang kisamo ng bahay ng ilang segundo bago sumagot. Hindi siya sigurado sa kahit ano. Hindi niya alam kung paano sila kukuha ng pagkain o kung paano nila alagaan ang bahay bukid. Ngunit alam niya ang isang bagay. Nakaligtas sila sa araw na iyon. Makakahanap tayo ng paraan. Sagot niya. Dahan-dahang ipinikit ni Kiko ang kanyang mata. Pagod na upang magpatuloy sa pagsasalita. Si Juan ay nanatiling gising pa ng kaunti. Tumitingin mula sa bintana patungo sa madilim na bakuran, kung saan ang mababoy ay gumagalaw pa rin ng dahan-dahan. Ang lumang bahay bukid ay mukhang tahimik at nakalimutan ng mundo ngunit nang walang nakakalam. Ang lugar na inabandona na iyon ay magsisimulang magbago at maging simulang ang isang bagong kwento para sa magkapatid, dahil minsan ang lugar na mukhang tuluyang nawala ay maaring maging mismong simula ng bagong buhay. Ang unang gabi sa lumang bahay bukid ay lumipas ng mas mabagal kaysa sa anumang gabing naranasan ni Juan. Kahit pa nakatulog na ng malalim, si Kiko sa sahig nga maliit na sala, inabot na matagal si Juan bago nagawang ipikit ang kanyang nga mata. Ang bawat ingay ay tila kakaiba, ang hangin na dumadaan sa mga puno, ang langit ngang lumang kahoy ngang bahay, at maging ang mabibigat na hakbangang mababoy na naglalakad sa kulungan ay nagpapaalala kay Juan na sila ay lubos ng mag-isa. Sa ilang masandali ay naisip niya kung ano ang maaring mangyari kung may lumitaw doon sa kalagitnaan ng gabi. Marahil ay babalik ang may-ari ng bahay bukid. Marahil ay may estrangherong susulpot mula sa kalsada. Ngunit ang pagod ng paglalakbay ay nagtagumpay sa takot at unti-unti. Ang mga mata ni Juan ay nagsimulang mapikit. Nang sumikat ang araw kinabukasan, ang liwanag ay pumasok mula sa sirang bintana ng bahay at nagbigay liwanag sa sahig kung saan natutulo ang makapatid.
Ang malayong tilaok ngang mano at ang ingay ngang gababoy na nagahalukay sa putikan ay nagbalita ngang simula ngang isang bagong araw. Si Kiko ang unang nagising, tumayo siya ng dahan-dahan, nalilito pa rin ng kaunti, tumitingin sa paligid na tila sinusubukang maalala kung nasaan siya. Nang makita niya ang malumang dingding ng bahay at ang liwanag na pumapasok mula sa bintana, ang naalaala ngang nakaraang araw ay bumalik agad. Naglakad siya patungo sa pinto at binuksan ito. Ang bahay bukit ay mukhang iba sa liwanag ng umaga. Ang matataas na damo ay sumasayaw sa mahinang simoy ngangin. Ang nga puno ay nagbibigay ng mahahabang anino sa lupa, at ang nga baboy ay gising na. Naglalaka-laka sa loob ng kulungan. Lumitaw si Juan sa likod ng kanyang kapatid. Ang dalawa ay nanatiling tahimik na pinapanood ang lugar. Talagang dito tayo natulo, sabi ni Kiko, na tila nagulat. Tumango si Juan. Ang sikmura ang pareho ay nagsimulang kumalam ng sabay. Ang maliit na hatingang tinapay na kinain nila noong nakaraang araw ay wala na, ilang oras ang nakalipas at ngayon ay bumabalik na ng malakas ang gutom. Tiningnan muli ni Juan ang mababoy sa kulungan. Ang mga hayop ay mukhang sanay sa lugar na iyon. Ang ilan ay nakahiga sa putikan, habang ang iba ay nagahalukay sa lupa na tila naghahanap ng makakain. Kailangan nila ng pakain, sabi ni Juan sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid. Lumapit si Kiko sa bakod ng kulungan at pinanot ang isa sa mababoy na naglalakat ng dahan-dahan malapit sa kanya. Sa tingin mo ba ay kinakain nila ang lahat? Naalala ni Juan ang ilang bagay na nakita niyang ginagawa ng kanyang ama noong nakatira pa sila ng makakasama. Ang kanyang ama ay nagtatapon ng mga tira-tirang pagkain sa mababoy at sinasabing halos lahat ay napapakinabangan nila. Sa tingin ko ay sagot niya. Sinimulang i-explore ng dalawa ang lupain sa likod ng bahay. Ang bahay bukit ay mukhang matagal nang inabandona, ngunit mayroon pang ilang gamit na nakakalat sa paligid. Nakakita sila ng isang maliit na kamali na gawa sa kahoy na may magalumang kagamitan, isang kalawangin na balde, at ilang sirang kahon. Habang nagahalukay sa isa sa mga kahon, nakakita si Juan ng isang bagay na nakpakislap sa kanyang nga mata. Sa lubay may magatuyong bitilengme. Hindi ito gaanong marami, ngunit sapat na. Kumuha siya ng isang dakot at naglakat patungo sa kulungan. Nang ihagis niya ang may sa lupa, mabilis na tumakbo ang nga baboy upang kumain. Ngumiti si Kiko nang makita ang mga hayop na nag-aagawan sa mga butil. Gutom din pala sila. Tiningnan ni Juan ang nga baboy at pagkatapos ay ang natitirang bahagi ng lupain. Marahil ay may pag-asa pa ang lugar na iyon. Sa natitirang bahagi ng umaga, ipinagpatuloy nga makapatid ang pe-explore sa bahay bukit. Nakakita sila ang isang mali na sinaunang balon sa likod ng bahay, ilang prutas na nahulog mula sa isang puno na mas malayo, at isang piraso ang bakod na mukhang madaling ayusin. Para sa dalawang batang nawawala sa kalsada noong nakaraang araw, ang bawat maliit na tuklas ay tila isang malaking habang. Kumuha si Kikong ilang prutas mula sa lupa at pinunasan ito sa kanyang damit bago ibigay ang isa sa kanyang kapatid. Hindi ito tinapay, pero nakakatulong. Tinanggap ito ni Juan at kinagat ng kaunti. Ang lasa ay simple, ngunit sa sandaling iyon, tila ito ang pinakamasarap na bagay na kinain niya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos kumain, tiningnan niya muli ang paligid ng bahay bukit. Ang lugar ay luma pa rin, puno nga damo at tuluyang nakalimutan ang mundo. Ngunit ngayon ay nagsisimula na itong makmukhang hindi na hanong nakakatakot. Si Kiko ay nakaupo malapit sa bakod, pinapanot muli ang mga baboy. Juan, kung alagaan natin sila, lalaki sila. Naisip ito ni Juan ng ilang segundo. Sa tingin ko ay at pagkatapos ay tumingin ang nakatatandang kapatid patungo sa kulungan at baka mamaya ay maaari natin silang ipalit para sa pagkain. Ang ideya ay nanatiling nakabitin sa hangin ng ilang segundo. Ito ay isang simpleng plano, ngunit marahil ito ang tanging meron sila. Masayang tumayo si Kiko. Kung ganun, pwede natin silang alagaan. Hindi agad sumagot si Juan, ngunit isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang muha. Marahil ang inabandonang bahay bukit na may lumang bahay at mga baboy na nakalimutan ay pwedeng magbago at maging iba. Sa sandaling iyon, sinimulang maintindihan ni Juan na ang mabuhay rito ay hindi nakadepende sa swerte, kundi sa trabaho. At kahit na sila ay dalawang bata lamang sa gitna ng probinsya, handa silang subukan. Nasimulang lumipas ang nga araw sa kakaibang paraan sa lumang bahay bukit. Noong una, lahat ay mukhang kakaiba pa rin para kay Juan at Kiko. Dahil ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong hamon na hindi dapat harapin ng dalawang bata ng mag-isa. Sa kabila nito, unti-unti silang nagsimulang bumuo ang isang maliit na rutine. Laging naunang magising si Juan, bago pa man lumitaw ng tuluyan ang araw sa abot tanaw, at lalabas siyang bahay upang tingnan ang bakuran at tingnan kung maayos ang lahat.
Si Kiko ay inabot ng mas matagal bago tumayo, ngunit pagkagising ay tatakbo siya upang tulungan ang kanyang kapatid sa lahat ng posibleng gawin. Ang bahay bukit ay mukhang inabandona pa rin, ngunit ang bawat mali na pagsisikap na ginagawa nila ay nagsisimulang baguhin ng kaunti ang lugar. Nilinis ni Juan ang bahaging damo na tumutubo malapit sa bahay, gamit ang isang lumang asarol na nahanap niya sa kamali. Si Kiko ay namumulot ng pirasong kahoy at bato upang ayusin ang ilang bahagingang sirang bakot. Ang trabaho ay simple, ngunit ginagawa nitong hindi mukhang nakalimutan ang lupain. Araw-araw, ang nababoy ay nagsisimula na ring masanay sa presensya ng makapatid. Noong una, ang nahayop ay mas nananatili sa malayo, pinagmamasdan mula sa malayo. Ngunit kalaunan ay naintindihan nila na ang dalawang batang ito ang responsible sa pagdadala ng pagkain. Natuklasan ni Juan na maari niyang ihalo ang may sa matira-tirang prutas at ilang ugat na nahahanap niya malapit sa lupain. Hindi ito perpektong nutrisyon, ngunit sapat na upang mapanatili ang lakas ng mahayop. Isang umaga, habang nagtatapon ng pagkain sa kulungan, may napansin si Kiko na nagpatawag sa kanyang kapatid. Juan, tingnan mo rito. Lumapit ang nakatatandang kapatid at nakita ang isa sa mabatang baboy na sinusubukang makipag-agawan ng espasyo sa mas malalaking baboy. Ang hayop ay mukhang mas malakas kaysa noong dumating sila sa bahay bukit. Sa tingin ko ay lumalaki sila, sabi ni Kiko na may maliit na ngiti. Pinanot ni Juan ang hayop ng ilang segundo. Totoo nga, ang mababoy ay mukhang mas malusog na ngayon dahil nakatanggap na sila ng pagkain araw-araw. Mabuti ito, sagot ni Kiko. Naupo siya malapit sa bakot habang ang baboy ay patuloy na kumakain. Juan, sa tingin mo ba may darating na maghahanap sa atin? Ang tanong ay nakpatahimik sa nakatatandang kapatid ng ilang segundo. Iyon ay isang pagdududa na pumasok din sa isip niya paminsan-minsan. Marahil may kamag-anak na magkakalala sa kanila. Marahil may tao sa lumang komunidad na magdedesisyong tumulong sa kanila. Ngunit sa paglipas ang araw, ang posibilidad na iyon ay mukhang mas malayo. Iling-iling si Juan. Sa tingin ko ay hindi. Hindi sumagot si Kiko. Nagpatuloy lang siya sa pagtingin sa mga baboy habang iniisip ang lahat ng nangyari mula noong umalis sila ng bahay. Sa kabilang ng lahat, may kakaiba sa bahay bukit na ito. Sa unang pagkakataon simula na mawala ang kanilang mga magulang, nagagawa nilang mapagana ang isang bagay. Noong hapon na iyon, nagdesisyon si Juan na i-explore ang bahagingang lupain na hindi pa nila napagmamasdan ng maayos. Sa likod ng kamalik ay may maliit na pirasong lupa na mas malinis, tila may gumamit ng espasyong iyon upang magtanim nun. Tinawag niya ang kanyang kapatid. Kiko, halika rito. Ang dalawa ay nanatiling nakatingin sa maliit na piraso ang lupa ng ilang segundo. Sabi mo ba ay pwedeng magtanim ang isang bagay rito? Tanong ng batang kapatid. Hindi sigurado si Juan, ngunit naalala niya ang ilang bagay na nakita niyang ginagawa ng kanyang ama noong nagtatrabaho ito sa maliit na taniman ng pamilya. Ang lupa ay mukhang matigas sa ilang bahagi, ngunit mayroon pa ring kaunting halumikmik sa ilalim. Agad na na-excite si Kiko. Pwede ba tayong magtanim ng mais? Ngumiti si Juan. Kailangan muna nating makahanap ng buto. Ang ideya ay mukhang simple, ngunit sa sandaling iyon ay may nakaapoy na isang bakay sa lupang dalawa. Kung magagawa nilang magtanim ng isang bagay, marahil ay hindi na sila kailangang umasa lamang sa prutas na nahanap nila sa lupain. Nang gabing iyon, pagkatapos ng buong araw na ginugol sa pagtatrabaho sa bakuran, naupo ang dalawa sa harap ng bahay, habang ang langit ng probinsya ay nagsisimulang mapuno ng gabituin. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan gabi ay nababasa lamang ng tunog ng kulilian ng paggalaw ng baboy sa kulungan. Tinitinan ni Kiko ang langit habang may hawak na maliit na piraso ang kahoy na ginamit niya upang tumulong sa pag-ayos ang bakod. Juan, sa tingin mo ba ay makakatira tayo rito habang buhay? Inabot ng sandali ang nakatatandang kapatid bago sumagot. Siya rin ay nakatingin sa langit. Iniisip ang lahat ng kailangan pa nilang gawin upang mabuhay sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung habang buhay, pero sa ngayon, pwede tayong manatili. Ngumiti si Kiko. Gusto ko rito. Si Juan ay nagsimula na ring mapagtanto na ang bahay bukit na iyon, kahit luma at nakalimutan, ay hindi na mukhang inabandona. Ang bahay ay mas malinis na, ang bakod ay nagsisimula ng maging mas matibay, ang mga baboy ay mas malakas na, at nang hindi nila namamalayan, ang dalawang magkapatid na inabandona sa kasada ay nagsisimulang bumuo ng isang bagay na hindi nila inakalang makakaroon sila. Isang lugar na unti-unti ay nagsisimulang magbago at maging isang tahanan. Sa paglipas ng malinggo, ang lumang lupain ay nagsimulang magmukhang hindi na gaanong inabandona. Ang araw-araw na trabaho ng makapatid ay simple, ngunit tuloy-tuloy. Ginugol ni Juan ang halos buong oras sa pag-araro ng lupa,
paglilinis ng mga damo na tumutubo malapit sa bahay, at pagsubok na panatilihing maayos ang kulungan para sa mga baboy. Si Kiko ay tumutulong hanggat kaya niya. Namumulot ng mga prutas na nahuhulog mula sa mga puno, nagdadala ng tubig mula sa balon, at nagtitipon ng mga piraso ng hoy na nahanap niya sa lupain upang patibayin ang bahagi ng bakod. Kahit na sila ay magabata lamang, nagsisimula na silang matuto ng bagay na hindi nila inakalang matututuhan ng mag-isa. Ang bawat maliit na problema ay nangangailangan ng solusyon. Nang ang pintong ng bahay ay muntik nang bumagsak dahil sa lumang kahoy, nakahanap si Juan ng matabla sa kamalik at nagawang patibayin ang istruktura. Nang ang balding ang balon ay nasira, nakahanap si Kiko ng piraso ng lumang lubid at ang dalawa ay nag-imbento ng bagong paraan para kumuha ng tubig. Ang trabaho ay nakakapagod, ngunit nagdadala rin ng isang mahalagang bagay. Ang pakiramdam na sila ay bumubuo ng isang bagay gamit ang sarili nilang nga kamay. Isang umaga, habang pinapakain ni Juan ang nga baboy sa kulungan, napansin niya na ang isa sa mga hayop ay mukhang kakaiba. Ang pinakamatandang baboy, na karaniwang naunang tumakbo patungo sa pagkain, ay nakahiga sa isang sulok at halos hindi gumagalaw. Agad na tinawag ni Juan ang kanyang kapatid. Kiko, halika rito. Ang batang kapatid ay tumakbo hanggang sa bakod at tumingin sa loob. Ano ang nangyari? Itinuro ni Juan ang hayop. Sa tingin ko ay may sakit siya. Ang dalawa ay nanatiling nakatingin sa baboy ng ilang segundo. Ang hayop ay dahan-dahang nakangat ng ulo, ngunit mukhang walang lakas upang tumayo. Para sa sinumang matanda, marahil ay magiging isang maliit na problema lang ito sa pag-alaga, ngunit para kay Juan at Kiko, mukhang mas malaki pa ron. Ang nga baboy ang halos tanging bagay na pag-ari nila sa bahay bukit na iyon. Kung may mangyayari sa kanila, mas magiging mahirap na mapatuloy sa pamumuhay ron. Tiningnan ni Kiko nang nag-aalala ang kanyang kapatid. Juan, ano ang gagawin natin? Hindi agad sumagot si Juan. Sinubukan niyang alalahanin ang anumang bagay na nakita niyang ginagawa ng kanyang ama nung may nakakasakit na hayop. Pagkatapos ang ilang segundo, naisip niya ang isang bagay na simple. Marahil ay gutom lang ito o pagod. Nagdala siya ang kaunting tubig mula sa balon at inilagay ito malapit sa hayop. Pagkatapos ay naglagay siya ang kaunting pagkain na mas malapit sa kanya upang mas mapadali. Ang dalawa ay nanatiling nakatingin sa katahimikan. Pagkatapos ng ilang minuto, ang baboy ay nagsimulang gumalaw. Nang kaunti at sa wakas ay tumayo ng dahan-dahan. Hindi mukhang mayos na mayos ang pakiramdam nito, ngunit kahit papano ay nagsimula na uling maglakad patungo sa pagkain. Huminga ng malalim si Kiko. Mabuti naman. Huminga rin ng malalim si Juan. Ang maliit na sitwasyong iyon ay nagpaunawa sa parehong isang mahalagang bagay. Ang pag-alaga sa bahay bukit na iyon ay nangangahulugan ng pag-alaga sa maraming bagay sa parehong pagkakataon. Noong hapon na iyon ang panahon ay nagsimulang magbago. Ang mamadidilim na ulap ay namo sa langit at ang hangin ay naging mas malakas. Ang probinsya ay madalas na hindi mahulaan at kapag ang ulan ay dumating, kadalasan ay may kalakasan ito. Tiningnan ni Juan ang abot-tanaw at naintindihan na kailangan nilang mahanda. Kiko, tulungan mo akong isara ang kulungan. Sinimulan ng dalawa na patibayin ang bakod gamit ang mga piraso ng kahoy upang maiwasan na matakot ang nga baboy sa gitna ng bagyo. Ang hangin ay lalong lumalakas at ang unang napata ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa tuyong lupa ang bakuran. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang tunay na bagyo. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas sa bubong lumang bahay, habang ang hangin ay yuyugyok sa mapuno sa paligid ng lupain. Sa loob ng bahay, ang makapatid ay nanatiling nakaupo malapit sa pader, nakikinig sa ingay ng tubig na humahampas sa kahoy at umaasang kakayanin ng gubong. Niyakap ni Kiko ang kanyang matuhot at tiningnan ang kanyang kapatid. Juan, sa tingin mo ba ay kakayanin ng bahay? Si Juan ay nag-alala rin, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Oo, sa loob ng halos isang oras, bumagsak ang ulan ng malakas sa bahay bukid. Ang tubig ay dumadaloy sa bakuran at ang ingay ng bagyo ay tila napakalaki sa loob ng maliit na bahay. Ngunit unti-unti, ang hangin ay nagsimulang humina, ang ulan ay naging mas mahina, at sa huli ay bumalik ang katahimikan. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang binuksan ni Juan ang pinto ng bahay at tiningnan ang bakuran. Ang lupa ay puno ng puddles ng tubig. Ilang puno ang nawalang ng sanga at bahagi ng bakod ang bumaksak. Sa kabila nito, ang kulungan ay nakatayo pa rin. Ang nababoy ay naroon at ang bahay ay buo pa rin. Lumitaw si Kiko sa likod ng kanyang kapatid at tiningnan ang tanawin. Dapat nating ayusin ang lahat muli, hindi ba? Pinagmamasdan ni Juan ang paligid ng bahay bukit at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang kapatid. Oo, pero sa pagkakataong ito ay may kakaiba. Noong una, ang anumang problema ay tila napakalaki para lutasin ng dalawang bata. Ngayon,
Pagkatapos ng lahat ng hinarap na nila, mukhang isa na lamang itong panibagong hamon. At habang ang araw ay nagsisimulang lumitaw muli sa langit pagkatapos ang bagyo, naintindihan ni Juan na ang inabandonang bahay bukit na iyon ay natuturo sa kanila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pa-survive. Tinuturuan silang lumaban para sa sarili nilang buhay. Pagkatapos ang bagyo, ang lumang bahay bukit ay mukhang iba. Ang sahig ng bakuran ay puno pa rin ng bakas ng ulan at ilang bahagi ng bakod ay naitumbang ang hangin. Ngunit para kay Juan at Kiko, hindi na ito mukhang problemang imposibleng lutasin. Sa unang araw sa lugar na iyon, ang bawat hirap ay tila masyadong malaki para harapin ng dalawang bata ng makisa. Ngayon, pagkatapos ang linggong nanirahan doon, nagsisimula na silang maintindihan ng mas maayos kung paano alagaan ang lupain na iyon. Ang umaga pagkatapos ang bagyo, maagang gumising si Juan, gaya ang lagi niyang ginagawa. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay may dala pang ilang ulap na unti-unting lumalayo. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa kulungan upang tingnan kung mayos ang mga baboy. Ang mga hayop ay naroon, naglalaka sa putikan gaya ngati at mukhang mas masigla pa pagkatapos ng ulan nung nakaraang gabi. Lumitaw si Kiko agad pagkatapos, kinukusot ang kanyang nga mata at inaantok pa. Nakatayo pa rin ang bahay, sabi niya habang tumitingin sa paligid. Si Juan ay ngumiti ng bahagya. Oh, nakatayo pa rin ito. Sinimulan ng dalawa ang araw sa pagayos ang mapinsalangang bagyo. Namulot si Juan ng masangang nahulog malapit sa bakod at gumamit ng mapiraso ng kahoy upang patibayin ang mga bagay na itumbang ang hangin. Si Kiko ay tumutulong sa pahawak ng nga tabla o pagpulot ng nga bato upang suportahan ang nga bahagi ng bakod na mahina. Ang trabaho ay nangangailangan ng oras, ngunit ang bawat piraso na inaayos nila ay ginagawa ang bahay bukit na mukhang mas inaalagaan. Habang nagtatrabaho, may napansin si Kiko na kuryoso sa kulungan. Juan, sa tingin ko ay mas marami na ang nababoy. Lumapit ang nakatatandang kapatid upang mas makita ng maayos. Sa pagitan ng mas malalaking hayop, dalawang maliit na biik ang naglalakad malapit sa putikan. Medyo lampa pa. Nagulat si Juan. Sa tingin ko ay kagabi lang sila ipinanganak. Si Kiko ay ngumiti ng malapat. Kaya mas marami na tayo ngayon. Ang maliit na pangyayaring iyon ay mukhang simple. Ngunit para sa magkapatid, ito ay isang mahalagang bagay. Ang mas maraming baboy ay nangangahulugan ng mas maraming pagkakataon na mabuhay sa lugar na iyon. Simulang maintindihan ni Juan na kung alagaan nila ng mayos ang mga hayop, marahil sa hinaharap ay magagawa nilang ipalit ang ilan sa kanila para sa pagkain. Noong hapon na iyon, nagdesisyon ang dalawa na linisin ng mas maayos ang lupain malapit sa bahay. Ang damo ay tumutubo pa rin ng mataas sa ilang bahagi at nagpapahirap sa paglalakad sa bakuran. Ginagamit ni Juan ang lumang asarol na nahanap niya sa kamali. Habang namumulot si Kikong nga halamang ginupit at iniipon ito sa isang sulok ng lupain. Ang trabaho ay mabigat para sa dalawang bata. Ngunit unti-unti, ang espasyo sa paligid ng bahay ay nagsisimulang maging maluwag. Nang matapos sila, tiningnan ni Kiko ang paligid ng may pagmamalaki. Mukha na siyang tunay na bahay. Napansin din ni Juan ang pagkakaiba. Ang lupain na dati ay mukhang inabandona, ngayon ay nagsisimulang mapakita muli ng gatandangang buhay. Ang natitirang bahagi ng hapon ay naging tahimik. Ang araw ay mas mahina pagkatapos ng bagyo at ang hangin ay dumadaan ng magaan sa mga puno sa paligid ng lupain. Si Kiko ay naupo malapit sa bakod, pinapanot ang mga baboy. Habang si Juan ay naglalakad sa bahay bukit, sinusubukang isipin kung ano pa ang maaari niyang pagbutihin sa lugar na iyon. Doon nangyari ang isang hindi inaasahang bagay. Sa gitna ng hapon, ang tunog ng malalayong motor ay bumasak sa katahimikan ng probinsya. Agad na nag-anga ng ulo si Juan. Ito ay tunog ng sasakyan na dumarating mula sa kalsadang lupa. Ang magkapatid ay bihirang makakita ng paggalaw sa bahaging iyon. Ang kalsada ay bihira lang gamitin at halos walang dumadaan sa lugar na iyon na nakalimutan na. Tumakbo si Kiko patungo sa kanyang kapatid. Juan, may dumarating na tao. Ang mas matandang bata ay nanatiling nakatayo ng ilang segundo, sinusubukang makakita ng mas maayos. Isang maliit na ulap ng alikabok ang nagsimulang umangat sa kalsada na patungo sa bahay bukit. Ang puso ni Juan ay tumibok ng mas mabilis. Hindi niya alam kung sino ang maaring dumating doon. Marahil ay ang may-ari ng lupain, marahil ay may taong gustong palayasin sila, o marahil ay may taong napadaan lang sa kalsada. Ang sasakyan ay lumapit ng dahan-dahan at huminto malapit sa sirang bako ng bahay bukit. Ang alikabok ay nasa hangin pa rin nang bumukas ang pinto at isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Hinawakan ni Juan ang braso ni Kiko nang hindi niya namamalayan.
Ang dalawa ay nanatiling nakatayo habang tumitingin patungo sa kalsada habang ang lalaki ay inobserbahan ang bahay bukit sa kanyang paligid. Ang estranghero ay gumawa ng ilang hakbang patungo sa bakod at nanatiling nakatingin sa bakuran, sa lumang bahay, at sa mababoy sa kulungan. Pagkatapos ay huminto ang kanyang nga mata sa dalawang makapatid ng ilang segundo. Walang nagsalita. Ang katahimikan ng sandaling iyon ay tila napakalaki. Pagkatapos, sa wakas ay nagsalita ang lalaki. Sino kayo? Ramdam ni Juan ang pagbilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa sandaling iyon ay naintindihan niya na marahil ang pinakamalaking hamon nila sa bahay bukit na iyon ay magsisimula pa lamang. Nanatiling nakatayo si Juan ng ilang segundo habang nakatingin sa lalaki na nasa kabilang bahaging bakod. Ang puso niya ay tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib dahil iyon ang unang pagkakataon simula nang dumating sila sa bahay bukit na nakakita sila ng matanda sa lugar na iyon. Maraming tanong ang mabilis na pumasok sa kanyang isip. Marahil ang lalaking iyon ay ang may-ari ng lupain. Marahil ay may taong magpapalaya sa kanila. Hinakpitan ni Kiko ang braso ng kanyang kapatid. Pinakmamasta ng estranghero ng may makamatang puno na pakalala. Tila inobserbahan niya ang bawat detalye. Ang damo na ginupit malapit sa bahay, ang improbisadong bakod, ang nga baboy sa kulungan, at maging ang nga lumang kagamitan na nakasandal sa kamalik. Pagkatapos ay lumingon siya muli sa dalawang bata. Dito kayo nakatira. Inabot ng sandali si Juan bago sumagot, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magsinungaling. Nahanap namin ang bahay bukid. Ang lalaki ay nakunot ng kanyang nunang bahagya. Nahanap? Huminga ng malalim si Juan at ipinaliwanag na siya at ang kanyang kapatid ay iniwan sa kalsada at wala silang mapuntahan. Ikinuwento niya na ang lugar ay mukhang inabandona at nagdesisyon silang manatili rito para lang subukang mabuhay. Habang nagsasalita siya, nanatiling tahimik si Kiko. Pinakmamasdan ang mukhang lalaki na tila sinusubukang hulaan kung ano ang magiging reaksyon nito. Nakinig ang lalaki nang hindi sumasabat. Sa ilang masandali ay titingnan niya ang magababoy. Sa iba ay ang lumang bahay. At kung minsan ay babalik ang tingin sa dalawang bata. Na matapos si Juan sa pagpapaliwanag ang katahimikan ay muling namayani sa lugar ng ilang segundo. Pagkatapos, gumawa ang lalaki ng ilang hakbang patungo sa bakod. Ang mababoy na ito, kayo ba ang nag-alaga? Tumango si Juan. Opo. Tiningnan muli ng lalaki ang kulungan. Ang mahayop ay mas malaki kaysa sa inaasahan sa isang lugar na inabandona na at ang lupain sa paligid ng bahay ay nagpapakita ng mamalinaw na palatandaan na may nagtatrabaho roon. Kayo ba ang gumawa ng lahat ng ito? Sumagot si Juan opo. Ang lalaki ay nanatiling tahimik muli, tila may inisip. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Ang bahay bukit na ito ay pag-ari ng tiyuhin ko. Ramdam ni Juan ang pagipit ng kanyang puso. Ang unang bagay na pumasok sa kanyang isip ay marahil ay kailangan na nilang umalis. Ngunit ang lalaki ay nagpatuloy sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya na ang kanyang tiyuhin ay namatay na ilang taon na ang nakalilipas at ang lupain ay nakalimutan na dahil walang sinuman sa pamilya ang gustong makasikaso rito. Siya mismo ay bihirang pumunta rito dahil nakatira siya sa ibang siyudad at inakalang wala ng silbi ang lugar. Tiningnan ni Juan ang paligid ng bahay bukit habang nakikinig sa masalitang iyon. Para sa maraming tao, ang lugar na iyon ay marahil walang halaga. Ito ay isang piraso lang lumang lupa na may sirang bahay at ilang nakalimutang hayop. Ngunit para sa kanya at kay Kiko, ang lugar na iyon ay may malalim na kahulugan. Iyon ang tanging pagkakataon nila para mabuhay. Ang lalaki ay patuloy na pinamamasdan ang dalawang bata at pagkatapos ay tumingin muli sa lupain. Naisip ko nang ibenta ang lugar na ito ng ilang beses. Sabi niya. Pero hindi ako nakaroon ng lakas na loob na bumalik rito upang asikasuhin ito. Huminga siya ng malalim at tiningnan muli ang makapatid. Sa nakikita ko, mas marami kayong nagawa para sa bahay bukit na ito sa loob ng ilang linggo kaysa sa gagawin ng ibang tao sa loob ng maraming taon. Hinakpitan ni Kiko ang hawak sa braso ni Juan. Gusto lang namin ng lugar na matutuluyan, sabi ng mas matandang bata. Ang lalaki ay nanatiling tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay gumawa ng desisyon na magpapabago sa lahat. Sinabi niyang hindi niya palalayasin ang dalawa. Sa kabaliktaran, kung gusto nilang magpatuloy sa pag-alaga sa bahay bukit, maari silang manatili rito. Ang lugar ay inabandona na ng matagal na panahon kaya ang makakita ng dalawang batang lumalaban upang ibalik ang buhay sa lupain na iyon ay isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari. Inabot ng ilang segundo si Juan bago naintindihan kung ano ang nangyayari. Pwede ba talaga kaming manatili? Tumangho ang lalaki. Sa unang pagkakataon simula nang mawala ang kanilang nga magulang, ang dalawang makapatid ay nakaramdam ng isang bagay na parang katatagan. Ang lalaki ay bumalik patungo sa kanyang sasakyan matapos makipausap ng kaunti sa kanila.
Bago umalis, nangako siya na babalik siya paminsan-minsan upang tulungan sila hanggat maaari. Nang ang sasakyan ay maglaho muli sa kalsadang lupa, ang katahimikan ay bumalik sa bahay bukid. Si Juan at Kiko ay nanatiling nakatayo habang nakatingin sa abot tanaw ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumasak sa katahimikan si Kiko. Juan, kung ganun ay mananatili tayo rito. Tiningnan ni Juan ang paligid ng lupain, ang lumang bahay, ang kulungan, ang bakod na inayos nila, at ang nababoy na naglalakat sa bakuran. Huminga siya ng malalim at sumagot ng o. Ang dalawa ay naglakad patungo sa harapan ng bahay at naupo sa lupa. Pinagmamasdan ang araw na nasisimula ng lumubo sa likod ng mapuno. Ang mismong lugar na noong nakaraang araw ay mukhang inabandonang lupa sa gitna ng probinsya. Ngayon ay mukhang ibang-iba na. Mukha na itong tahanan. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Juan ang isang mahalagang bagay. Ang buhay ay minsan ay mahirap. Maari nitong kunin ang mahalagang tao. Maari kang iwanang nawawala sa kasada. At maari kang maniwala na wala ng landas na dapat sundan. Ngunit kahit sa pinakamahihirap na sandali, laging may pagkakataon para sa isang bagong simula. Minsan, ito ay lumilitaw sa paraang hindi inaasahan, sa isang nakalimutang lugar, sa isang maliit na pagkakataon, o sa isang lumang bahay bukit na puno ng baboy na ayaw ngang sinuman. Si Juan at Kiko ay inabandona ng walang anuman, walang tahanan, walang pamilya, walang pag-asa, ngunit sa pamamagitan ng katapangan, trabaho, at pagkakaisa, nagawa nilang baguhin ang paabandona para maging isang pagkakataon. At ang simpleng kwentong iyon sa probinsya ay napapatunaying isang katotohanan na madalas makalimutan ng maraming tao. Ang halaga ng isang tao ay wala sa kung ano ang nawala sa kanya, kundi sa lakas na nahanap niya upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Dahil minsan, ang mukhang dulo ng kalsada ay simula pa lamang ang isang bagong landas. Ang makwentong gaya nito ay nagpapaalala sa atin na ang nakaraan ay marami pang may tuturo sa atin. Kung may kakilala kayo na gustong-gusto ang refleksyong ito, ay share ang video na ito. Salamat sa panonood hanggang sa dulo. Magkikita tayo sa susunod na kwento. Hanggang sa muli.